Amen. Praise the Lord po rin natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. At sa oras na ito, tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Aking binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri. Pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran. At nagpapaabot din po kung dabaling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo at mga nugang ng ating beloved pastor, magandang gabi po at maligayang panonood po sa lahat po ng mga beloved webcast viewers. At patuloy nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At sa lahat ng mga kapatiran natin dito sa Metro Manila, sa iba't ibang panig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, mga webcast viewers sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood po sa inyo mga minamahal. At minsan pa, tayo po ay sama-samang manalangin upang mga minamahal, maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, daglit papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapan kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa lahat po ng aming mga kamalian, linisin mo po ang aming puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig saga ng akin, wala po akong magagawa. Gawin mo mabisa, malapanganon at makapangyarihan ng mga salita mo. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, Panginoon, lalo na po ang mga may sakit, may mga karamdaman. Ikaw na lamang po ang aming inaasahan, dakilang Diyos. Sa iyo lamang may katuparan ng aming mga dalangin. At aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal. Basahin muna natin dalawang pambungad na talata. Revelation chapter 3 verse 11 at dito po sa Job kapitulo 19, talatang 9. Kindly basahin po natin mga talata. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, kabanatay 3 ang talatay 11. Sabi dito, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Dito po sa aklat po ng Job, kabanata po 19, talata po 9. Sabi dito, Job 19:9, hinubaran niya ako ng aking kaluwalhatian at inalis ang putong sa aking ulo. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa nung minamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, don't lose your crown. Don't lose your crown. Alam niyo mga minamahal, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po'y malapit nang dumating. Sabi, ako'y dumarating na madali, panghawakan mo matibay ang nasa iyo, na huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Tayo po, mga minamahal, pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, habang pinarurusahan ang mundo sa pamagitan ng greatest tribulation, tayo naman po mga mananampalataya na dinagit, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Sabi, mga minamahal, tayo po kinuha ng mahal na Panginoon buhay, body, soul, and spirit, at yung mga namatay ay muling ibinangon ng mahal na Panginoon. Ito po sa rapture. Habang nagkakaroon ng matinding kapigatian sa sanlibutan, tayo naman ay mayroong tatanggapin putong, awarding ceremony. Lahat po tayo puputungan. Kaya nga, sinabi ng ating mahal na Panginoon, malapit na siyang bumalik. Ako'y dumarating na madali. Pag-ingatan natin yung putong na nasa atin, sapagkat sinabi ng talatang Job, kapitulo 19, talatang 9, hinubaran niya ako ng aking kaluwalhatian at inalis ang putong na sa aking ulo. Yan po, maminamal ang gagawa niya ay si Satanas. Si Satanas ay naparito para magnakaw, pumatay at pumuksa. Yung putong natin pwedeng agawin ni Satanas, maminamal. Kaya nga, may naghihintay na putong sa atin, putong ng kaluwalhatian. Ang putong ng, sabi na may putong ng buhay. Ito po iba't ibang mga putong. Bawat corona natin, maminamal, bawat crown, ay mayroon po mga tinatawag na jewels. At bawat jewels yan, maminamal, ay mayroon pong mga kanya-kanyang kategory. Maminamahal.
ang isang jewels niya, ang simbolo po ng ating pagtatagumpay. Yan po yung meron pong crown of the rejoicing, isa sa mga jewels natin ng ating putong. Crown of the rejoicing. At ibang jewels naman ay crown of righteousness. At yung ibang jewels naman, maminamahal, ay incorruptible crown. At sa ibang jewels ay crown of glory. At sa ibang jewels naman ay crown of life. At sinabi ng banal na kasulatan, ingatan po natin, mga minamahal, bakit si Satanas talagang inaabangan niya tayo. Hindi niya paintulutan, mga minamahal, na maputungan tayo ng malapano sapagkat mamamatay siya sa inggit. Kasi siya dati, mga minamahal, ang may taglay nito pero inalis sa kanya at siya'y ibinulid sa impyerno at para ilaan na lamang sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga tanong, mga minamahal, paano mawawala ang ating putong? Paano ito maaagaw? How to lose your crown? Paano ito mawawala sa atin? Unang-una, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, because of disobedience. Because of disobedience. Kahit dito sa kapanahunan, maminamahal ni Saul, si Haring Saul, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, because of disobedience, nawalaan yung korona niya. Hindi lamang korona, mga minamahal, na spiritual, literal na korona. Inalis sa kanya, maminamal ng mahal na Panginoon, ang kanyang korona. Tinanggal siya bilang hari. Bakit? Sabi ng dito sa unang Samuel Kapitulo 15. Unang Samuel Kapitulo 15, talatang 22 hanggang 23, because of disobedience. Siya po, maminamal, ay isang masuwaying hari. Lahat ng sinabi ni Propeta Samuel, nilabag niya. Basahin po natin talata. Dito sa aklat po ng Unang Samuel, Kabanatay 15, talatay 22 at 23. Sa talatang 22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Talatang 23, sapagkat ang pangimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon ay kanya ka namang itinatakwil. Kanya ka namang itinatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Amen. Amen. Sa nangyari, maminamal kay Haring Saul, ay talagang literal inalis ang kanyang korona. Ibig sabihin, tinanggal siya bilang hari. Hindi lamang spiritual crown ang tinanggal sa kanya, tinanggal po ang kanyang literal na korona. Siya po'y hari. Tinanggalan siya ng korona bilang hari. Because of disobedience. Kaya bakit binanggit dito, mga minamal, na ang katigasan ng ulo ay gaya ng kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga minamahal, dahil sa tatlong pagsuway ni Haring Saul, tinawag siyang matigas ang ulo. Amen. Sinabi, sapagat ang katigasan ng ulo ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Biro mo yung ikaw ay magkamali isang beses, mga minamahal, pwedeng sabing hindi sinasadya. Yung unguarded moment. Pero yung pangalawa, pangatlo, mga minamahal, paulit-ulit na kasalanan, ang tawag niyang katigasan na ng ulo. Sabi ang kasalanan ng katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ni Samuel, maminamahal, obedience is better than sacrifice. Ano yung pagsuway na ginawa ni Saul, maminamahal, ang batas ng Diyos, maminamahal, wala siyang karapatang mag-gain sa Diyos. Bago siya mag-gain sa Diyos, kailangan, maminamahal, nandun ang propetang si Samuel. Pero kung mababasa nyo ang banal na kasulatan, mga minamahal, sa Samuel, si Saul, wala pa si Samuel, nagain na siya sa Diyos. Dapat ito po'y ginagawa lamang ng mga propeta. Hindi gawain ng hari yun. Yun ang unang paglabag niya. At pangalawang paglabag niya, inutos ng Panginoon na pumunta ka sa Amalekita. Puksain mo ang Amalekita sapagkat ang batas noon, maminamahal, ay ngipin sa ngipin. Mata sa mata at dugo sa dugo. Buhay kung buhay. Nung unang panahon ng mga tao doon na hindi mananampalataya na tinatawag na kaaway ng Diyos, ang mga Gentiles, tinatawag silang kaaway ng Diyos, ang utos ng dati ng Diyos, lupigin sila, lupilin.
Sila po'y patayin lahat. Ang utos ng malapon, patayin lahat mula sa hari hanggang sa mga lalaki, mga babae, mga buntis, mga sanggol at pati mga hayop. Pero ang ginawa ni Saul, maminamahal, nanginayang daw siya doon sa mga pinatabang hayop. Sabi niya baka pwede niyang ihain sa Diyos. At hindi niya pinatay yung mga matatabang hayop. At isa pa sa iniligtas niya, ginawa niyang trophy. Para pag uwi niya, maminamahal, ay kikilalanin siya ng bansang Israel. Hindi niya pinatay yung si Haring Agag, yung hari po ng Amalekita. Para makita ng mga magigiting na lalaki doon sa Israel na napakatapang ni Saul, nahuli niyang buhay yung hari. Samantalang ang utos ng Diyos, patayin mula sa hari, mga lalaki, mga babae, mga sanggol. Pero mga minamahal, nilabag, pangalawang paglabag ni Haring Saul. Kaya nga, sinabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay higit pa sa ibibigay mong hain sa Diyos. At pangatlong paglabag niya, maminamahal, kasalanan po yung makipagsangguni sa masamang espiritu. Amen. Yung ikaw ay makipag-usap sa patay. Ikaw ay tumawag, maminamahal, ng tinatawag na mga espiritista para tawagin yung mga namatay. Pero ginawa ito ni Samuel, ni Saul. Sabi na siya po'y nakipagsangguni sa mga espiritista para tawagin si Samuel nung siya'y namatay na. Pangatlong paglabag yun, maminamahal, first offense, second offense, third offense. Kaya ito'y katigasan na ng ulo, ito'y paghimagsik na sa ating mahal na Panginoon. Kasi sinabi ng mahal na Panginoon dito sa 1 Samuel 15:23, sapagat ang paghimagsik ay gaya ng kasalanang panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, kanya namang itatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Literal na inilis sa kanya ang kanyang korona. At ang nakalulungkot po rito, mga minamahal, umiyak si Saul hindi dahil, mga minamahal, sa nagalit ang Diyos at nawala yung kanyang spiritual crown, nawala yung kanyang kaligtasan. Umiyak siya, mga minamahal, sapagkat iniiyakan niya yung kanyang korona, yung kanyang kapangyarihan. Umiyak siya ng di kawasa dahil sa kapangyarihan, dahil sa literal na korona. Minsan ganun ang mga mananampalataya, mga minamahal. Pag nawalan sila ng trabaho, nawalan sila ng negosyo, umiiyak sila. Pero kung sila po, mga minamahal, ay mawala sa paglilingkod sa Diyos, mawala yung kaligtasan nila, bali wala lang. Parang walang nangyari, minsan proud pa nga sila. Ako hindi na dumadalo, pero mayroon akong negosyo, mayroon akong magandang kalagayan, may maganda akong trabaho. Ano kung mawala ako sa Diyos? Yan po ang nakalulungkot po, maminamahal, sa ibang mananampalataya, katulad po ni Haring Saul. Iniyakan niya yung kanyang korona, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kayamanan dito sa mundo, pero hindi niya iniyakan yung nawala sa kanyang kaligtasan. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sabi ng 1 John 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan, nilabag lahat yan ni Haring Saul. At kapag tayo po'y lumabag sa kautusan, sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kasalanan, Lamentation 5:16, ang ating mga putong ay mahuhulog sa ating ulo. Hindi nyo nakikita yan, maminamahal, spiritual yan. Pero mula nang tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, meron ng korona sa'yo. Meron ka ng crown, spiritual yan. Hindi mo nakikita yan. Ang nakakakita lang yan, yung spiritual eye natin. Meron ka ng putong, pero sabi, mahuhulog yan kung ikaw ay magkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya ganyan po ang nangyari kay Haring Saul. Basahin natin ang Lamentation 5:16. Dito sa aklat po ng mga panaghoy, Kabanatang 5, talatang 16, ang putong ay nahulog mula sa aming ulo, sa aba namin, sapagkat kami ay nangagkasala. Amen. Ang aming putong ay nahulog mula sa aming mga ulo at sa aba namin, sapagkat kami nangagkasala. Yan po ang unang dahilan, maminamahal, because of disobedience. Dahil sa kasalanan, mahulog ang putong natin. Sabi, panghawakan mo matibay yung putong, baka ito'y mawala pa sa'yo. Yes. Mga minamahal, ito po ang nakalulungkot po sa buhay ni Haring Saul. Imbis na siya po'y magmakaawa, siya umiyak sa Diyos, mga minamahal, na huwag mawala ang kaligtasan sa kanya. Ang iniyakan niya yung kanyang putong, literal na putong, yung kanyang korona, yung kanyang kapangyarihan. Pero makita niyo si Haring David, nagkasala nga siya, mga minamahal.
isang napakabigat na kasalanan, higit pa kay Haring Saul ang nagawa niyang kasalanan sapagkat nagkasala siya ng pagpatay. Pinatay niya maminamang si Uriah na asawa ni Bathsheba. At si Bathsheba ay sinipingan niya dangang may asawa pa. Ito po'y kasalanang adultery at meron din siyang kasalanang murder para mapasa kanya maminamahal si Bathsheba. Inilagay niya maminamahal sa maigpit na labanan si Uriah na siyang asawa ni Bathsheba para ito po'y mamatay at makuha niyang asawa si Bathsheba. Pero nakabalik siya mga muli maminamahal. Bakit? Hindi iniyakan ni David maminamahal ang kanyang korona. Amen. Ang kanyang pagiging hari. Hindi niya iniyakan, mga minamahal, yung kanyang kapangyarihan. Ang iniyakan niya, yung pong kaligtasan. Sabi niya, blikain mo ko ng malinis na puso at ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Ang after po ni Haring David maminamal, yung kaligtasan. Bali wala sa kanyang korona niya dito, literal na korona. Bali wala sa kanyang kapangyarihan. Ang importante sa kanya, yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa na siyang nagdudulot sa kanya ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Tignan niyo maminamal, malaki ang pagkakaiba nila kay Haring Saul at kay si Haring David. Si Haring David kahit siya po'y nagkasala, siya'y disobedient, mga minamahal, disobedient. Pero nakabalik siya sa presensya ng Diyos sapagkat ang iniyakan niya yung korona niyang spiritual. Yung kanyang kaligtasan. Basahin natin Psalms 51 verse 10 up to 12. Dito sa aklat po ng mga awit, kabanatay 51, talatay 10 hanggang 12. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo kong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Talatang 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. Yan po, maminamahal, ang sinabi ni Haring David habang siya'y umiiyak. Habang sinabi sa kanya, maminamahal ni Propeta Nathan, na ikaw ay nagkasala sa mahal na Panginoon. Sinabi ng Propeta Nathan sa kanya, ibinigay sa iyo ng Panginoon ang kapangyarihan, ibinigay sa iyo ang kaharian, at kung meron ka pang hihingiin, ay ibibigay ko pa sa iyo. Bakit inangad mo pa ang pag-aari ng iba? Sabi ni David, maminamahal siya po ay sinabing nagkasala. Ang sabi niya, maminamahal sa Psalms 51 verse 10, O create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Amen.